Hel- Hello, hello. Kamusta po kayong lahat? Yan. Tuloy-tuloy kahit walang background. This is the part 2, Top 10 OFW Kakung. Yan na po ang background. Idulit lamang. The Top 10 OFW Kakung. This is Imo Mantico, the Packing Show. I'm your host, Lemar Pascua, also known as Imo Mantico. Then, invite po tayo sa mga, para dumami naman po tayo mga kaibigan. So, for now, if you want to follow my episode that I shared on Facebook, Twitter, etc., YouTube, just download the application of Speaker Podcast. Okay, you can also create your own podcast, mga kababayan, para dumami po tayo at malaman po kung gaano kasaya po mag-share po ng thoughts. Lalo na po kung stress po kayo, di ba? Well, anyway, highway. Binabati ko po ngayon ang aking mom. May message sa akin. Sabi ko, mom, live po tayo ngayon. Kausap vibe ka sa podcast. Message po sa akin sa podcast. Hope you listen. Okay, hope you listening, ma'am. So, binabati ko po Ludwig na Villegas Pascua. Nasa trial po ngayon dahil medyo may problema po kami about sa lupa po na naiwan po na aking yumaong lolo, which na dad po ng aking mom na si Ludivina Villegas, na pinag-aawayan po namin. So ano man po ang kahinatnan po ng trials po namin, ma'am, tandaan niyo po, ma'am, I love you, ma'am. Alam ko ma'am na sa atin po talaga yan, at saka ano man pong decision po ng korte po, galang na lang po natin po, ma'am. And well, by the way, highway, bago po maubos naman ang oras natin at na-share ko na yata, medyo problem ko po. Shout out po sa last Friday po sa mga kabrad po natin dyan on religion. Say hello to you all. Kung nakikinig kayo, just say hello. And kamusta po? Palakpakan po na malupit, men. Sa medyo seryosong topic po ngayon natin, dahil live naman po tayo. Excuse me, dahil live na naman po tayo ngayon. Medyo seryosong topic muna tayo, medyo less comedy muna. So try natin yung ibang well, anyway, so top 10 OFW Kakung. So na-discuss po natin last was 10 to 10 to 7. Mayroon pa tayo 6 more to go dahil uubusan po tayo almost 15 minutes. Ang 15 minutos na naman po ng informasyon pong ibabahagi ko po sa inyo. At kung mayroon pa po kayong any suggestion, comment, just leave comments now. If you have an application of speaker apps and paano kung gusto nyo makagawa rin po ng ganitong klaseng pagpapodcasting at ma-experience nyo po ang ini-experience ko po ngayon, mga kababayan, upload po, libre po to sa may Google Play Store. And by the way, highway, shout out po sa mga kababayan po natin OFW nakikinig ngayon. Dedicated ko po itong top 10 pong ito para po sa inyo. So let's go here. Well, here we go. The top 6. Dahil karuktong po to ng top sa aking episode 3 part 1 ng top 10 OFW Kakun. Ito na po ang number 6.
That was Azio, nababaliw na ang payas. So, hope you like that song. Okay. Resibo versus Ipon. Ito po problema pa ng OFW. Resibo versus Ipon. Well, Resibo versus Ipon. Real talk po. Mas marami pong naiipon pong resibo po ang isang OFW kaysa naiipon. Bakit kanyo? Hindi lang po resibo sa grocery kundi resibo po sa remittances. Katulad ko po ngayon na mas marami pa pong remittance dahil mahal po natin mga kaya tayo nag-abroad. Hindi lang po tayo nag-abroad para sa ating mga sarili kundi sa ating mga mahal sa buhay. Although na single po ako ngayon, sa mga single po ako ngayon ay okay, this is my that background was Sleeping of Sirens, James Dean and Aubrey. Don't freeze. Hope that like that song. So message po naman po basta ko na lang ang link sa inyo. Live po ko sa podcasting. How the hell did you ever pick me? Honestly, cause I could sing you a song, but I don't think words can express your beauty. It's singing to me. How the hell did we end up like? Well, moving on po tayo. Saan pa na po, Sol? So, Resibo versus Ipon. Dahil Resibo versus Ipon, yun nga po. Kaya huwag tayo magtaka kung may mga OFW ang tagal-tagal na po na sa ibang bansa ay wala pa rin pong ipon. So as on, like I said, kahit po single po, mayroon po talagang pinaka main problem po dahil hindi po naman po peso po kinakain po namin dito. Karamihan po sa amin nagtitiis talaga ng gugutom po yan para lamang po may padala sa inyo. So sa mga may kamag-anak yan na OFW like me na mga pinapadala nyo, so ipag-think more wisely kung saan yung i-expend po ang mga pinaghirapan po namin. At sa mga OFW po dyan, konting higpit po ng sinturon. At isipin po natin ang ating mga mahal sa buhay no na iwan sa Pilipinas. So, well, anyway, moving on. At number 5, long distance relationship. So madalas po yan, sakit po yan, lalo na po sa mga sakit po yan siguro ng mga siguro po yung on relationships, yung mga OFW po na may girlfriend, asawa man, nobya, shota, kung ano man tawagan niyo, hi babe, o may nililigawan po dyan. Talagang sabihin natin mahirap ang long distance relationship. Ako nakaranas po ang long distance relationship. So, dalawa po yun, hindi po nag-work. So, sa mga nag-work naman po ang long distance relationship, so saludo po ako sa inyo, napakapalad nyo po. So, moving on to number 4, homesickness. Siyempre, long distance relationship, mahal mo sa buhay. Minsan humahantong po sa us o OFW ang homesickness. So, homesickness sa bahay. Seryoso pa tayo dito. So, homesickness ay madalas po dyan, mamimiss po natin ang ating mahal sa buhay. Lahat yan po scenario po na masaya po tayo ngayon. At the same time, kung may dumaan na birthday, mga malalagang okasyon na wala tayong sa kanilang mga feeling like birthday, sabihin natin mga ibang okasyon, New Year's, especially talaga importante sa akin New Year's. So ilang New Year's na ba ako nagse-celebrate dito, kasama ko lang mga kabrad ko po dito sa room na to. Ngayon, mag-usap po ngayon dahil mamaya papasok ko, lahat po sila yung mga pang-umaga ngayon. So, kung nakikinig kayo, just say hello.
So, talaga po, long homesickness. Na ano pa yung mga time na kailangan, yung iniisip nyo na may problema sila, na hindi ko kaya madamayan dahil malayo kayo, nababalita yung ganito ganyan. Doon na pumapasok ka sa homesickness eh. Kailangan paglabanan eh. Kaya ang ginagawa naman ng ibang kababayan dyan. So talagang may iba talagang kababayan dyan. Mayroon nakilala ditong isang kababayan. So papangalanan ko na Bio. So Bio Virgilio Pascua. If you listening, just say hello. Shout out po dyan. Salamat po. Talagang napakalaki po ang problema po itong taong ito. Pero hindi ko na po sasabihin yung problema dahil personal na po niya yun. At the same time, magaling po siya magdala ng problema. So ngayon, kung tayo kay veterano ng, kahit siguro mga veterano ng OFW, nakakaramdam pa rin po ng homesickness eh. So homesickness is the worst sickness that you will encounter if you are OFW. So, okay. Moving on. So number 3, miss natin ang chibugan sa Pilipinas. Top 10 that you will. Kung OFW ka, kung miss mo na ang chibugan sa Pilipinas. So nag-message yung mom ko, sabi, alam yung podcast pero nagbawa naman. Tama yan. Okay ma'am, love you ma'am. So, chibugan sa Pilipinas. Lalo na kung especially on your kung na-destino ka dito sa Saudi Arabia. May mga bagay kasi na hindi mo madala sa Pilipinas. Although nakaya natin magluto ng some dish sa Pilipinas, pero kung naluluto natin sa Pilipinas, pa iba ang lasa ng Filipino food na direct from the Philippines. For example, may iba dyan eh. Katulad sa some part of the country na ban ang balot. Dito naman sa Saudi Arabia, some part of the Middle East, na ban naman karamihan ban talaga ang pork, yung mga baboy. So, bis natin ang baboy. If you are Christian, that you love to eat pork, so, isa yan ang bis natin. Chibugan sa Pilipinas. So, moving on mo tayo sa number 2. Top 10. OFW ako. This is the number 2 po tayo on the spot. OFW ka kung adik ka sa net, just like me. Siyempre, lalo na sa mga modern day OFW po dyan, like me, na yung bang tipo pa, mabuburno ka kapag wala kang internet. 3 reason why we need internet at OFW. 1, for entertainment. 2, for connection to our loved ones. And 3, for just saying our thoughts, just like na ginagawa ko po ngayon sa pagpa-broadcasting po. So, wala na po tayong oras. Bago maubos ang oras, moving on na po tayo sa number 1. So, let's see. Medyo mauubos na po ng oras. At number 1, di ko na po i-recap po yun. So, sana na ipaliwanag ko po lahat po ang dapat ko mapaliwanag po. So, number 1, being makabayan. Number 1 po, top 10 ka OFW ko kung isa ka kung na-appreciate mo pagiging makabayan mo. Minahal mo na ang Pilipinas ng gusto-gusto. May pakialam ka na sa gobyerno natin. Meron ka ng gusto mo nung makita ng iba nating kababayan Pilipino na naiwan sa Pilipinas. Ang unlad na sabihin natin nung kaunlaran ng isang bansa na dapat na sa Pilipinas ngayon. So wala naman po tayong oras po mga kaibigan. At sana po naman po ay sana po ay naibahagi po ang mga top 10 pong ito para po sa inyo. So this is Imumantico Tapaking Show, signing off.